tayo. Hello po. Hello, Hi. partner. Hello. Good evening. Oh, good morning. Oh, good evening. Good morning sa akin, good evening sa inyo sa Pinas tsaka Ayun. sa New Zealand. Yeah, good Hello po, evening. welcome po sa episode 6 ng The Coffee Session. Mapapansin niyo po na bukod sa magulong background ko na gumagalaw, gumagalaw pa rin yung green screen, nakakainis. Ayun, wala po ang ating co-host na si Reggie. Meron po siyang appointment today, kasama ang kanyang hubby. At kaya meron po tayong special co-host na naka-base sa New Zealand, si Pastor Sherwin Reyes. Ayan. Hi, thank you talaga sa thank you sa pagpapaunlak kahit sobrang Oo. last minute. Oo naman. No worries. Oo. Tsaka ano 'to, it's a pleasure to be here. And thank you very much din Anong sa invitation. anong oras na nga diyan? Ahead Ano, kayo ng 11:30 PM. ahead kayo ng 5 oras sa Hmm. Pilipinas, 'no? Mm. Ayun. Sobrang alam mo marami kang activities ngayong araw kaya sobrang sorry. Ano ba? Walang no need to apologize. Oo, kasi ano 'to, it's an opportunity to be here. Kaya salamat. Thank you very much. Ayun, at naiinis pa rin ako sa background ko. Talagang hindi ko Oo, alam kung anong gagawin ko parang diyan. may humahabol sa'yo na ano na ano na na spirit. Alam mo, linggo-linggo na lang ganito yung nangyayari sa'kin. Pero parang last week parang mas okey naman. But anyway, si Sherwin po ay dati kong kasama sa Vietnam. Pareho tayong officer officer nun, 'di ba? Sige, Mm. mag-ano nga tayo, meron akong gustong i-share, Sige daw. ah, yung mga payat days natin. Asan na ba yun? Sana maano ko, 'di ba? Sana makita ko. Anyway, habang hinahanap ko po siya, ayun, magbigay lang ako, partner ng ng short Hmm, recap sige lang. dahil yung last week episode po natin, yung episode 5 kay Clint and Diane, yun po ay, yung long distance relationship nila at sobrang Oo. nakaka-inspire kasi kahit na ang daming challenges na dumaan sa buhay nila, pero lalo nagpatibay ng kanilang trust, ng kanilang love at suporta sa isa't isa. So ayun, ang wish natin ay sana all, hindi, sana all maging kasing ano nila, kasing strong and kasing kasing trustworthy kasi talagang nag-e-effort sila Hmm, hmm, na hindi magkaroon ng doubt hmm, yung hmm. partner sa isa. Oh, So oh, yeah. so makikita mo talaga yung effort. So, for today's topic, so alam natin na parte ng buhay 'no na may lungkot. So hindi lahat Hmm, ng mukha ng pag-ibig ay masaya. mm. Kaya, ang pag-uusapan natin ngayong araw ay tungkol sa yung pagkawalan ng isang minamahal sa buhay. Hmm, Ayun, at mm. ikakilala natin si Amor at kung paano niya hinarap or hinaharap. Kasi very recent lang 'no, Hmm, hmm, November hmm, lang last year, few nawala months yung ago. kanyang husband. Oo, 3 months lang 'no? Hmm. Mm. So alam ko meron siyang 2 anak. So yun ang siguro nagpapatibay ng Okey. kanyang ng kanyang Paano mo faith. siya nakilala, si Amor? Si Amor ano siya, classmate siya ni Reggie. So dun sila Oo. nagkakilala. Okey. Hmm, Kaya nung nagkaroon kami ng ganitong topic, sabi ni Reggie i-invite niya yung kanyang classmate. Okay, mm. i-introduce na natin siya, Okey. partner, dito sa kwento mo 'yan. Ayan. Hi, Amor.
Magandang gabi po. Hi, Amor. Good evening. Yan. Good evening. Good evening po, Pastor Si Sherwin. Hello. Good evening, Miss Sarah. Wag ng Miss, Sarah. Kamusta ka Sarah na na? lang. Oo, Sarah na lang. Kamusta ka na? Okay naman ako ngayon. So far, I am better. I can say I'm better now. So, pero, syempre, andun pa din yung moments na natutulala ka at nagsisink in sa'yo. Ayan, sorry. Okay lang. Nagda-drums yung anak ko sa cellphone, so naririnig siya. Wala. No Okay. worries. No worries. Okay, so nagsisink in na sa'yo na wala na yung taong mahal na mahal mo. So, nandun na siya sa heaven, kasama si Lord. So, syempre hindi rin mawawala basta-basta yung maiiyak ka na lang. Minsan may maaalala ka na ginagawa o pinupuntahan nyo together. Tapos may mga lugar na na-visit ko na napuntahan namin pero na-visit ko na mag-isa. So, pero if there's one place siguro na hindi ako ready pa napuntahan, ayan, may iyak ako. Sabi ko hindi ako iiyak pero yun, is siguro yung Coffee Beanery sa Trinoma. Kasi that's our first ever coffee date and doon kami unang nagkita ulit after 23 years. So, yun, siguro yun yung mga, kung masasabing how are you today, yun, busy ako sa maraming bagay like sa work, sa mga bata, sa bahay, sa household chores, and at the same time, sa pag-aaral din sa BSU, classmate ko nga si Reggie sa MBA. So, yun ang aking pinagkakaabalahan ngayon at I can say I am better. Papunta pa lang sa moving on, pero hindi pa talaga nakaka-move on. So, little steps. Yun, so, take lang ako ng little steps every day. Okay. Ilan So, taon yun na nga po. yung mga anak mo? Okay, yung aking mga anak, isang magto-12 na ngayong February 27, yung aking lalaki, and then Yung panganay. I have a 9-year-old na babae naman. So, maliliit pa sila. Mga pa-teenager pa lang. Oo. Amor, siguro since I think first time natin nag-meet and siguro a lot of our audience maybe they want to know more about you. Siguro just introduce quickly what have you been doing? Tapos say siguro quick profile of who you are just for us to have an idea. Okay. So, all right. So, my name is Amoral Joy Menges Fernandez. So, I work as HR head sa isang private school here in Marilao, Bulacan. So, at the same time, nag-aaral ako ngayon ng masteral para naman for the future ng aking mga anak at sa future career ko din. And at the same time, ano pa ba about myself? So, usually kasi ang buhay ko nasa bahay lang at nasa work. So, I love singing. Mahilig ako magluto. Pero nung napangasawa ko si Von, hindi ako masyadong nagluluto. Dahil mas magaling siya magluto. Mas magaling siya magluto. Sabi nga So, mas no, forte niya yun. mas magagaling daw ng mga chef ang mga lalaki. Pero hindi ako kasama doon. Yeah. Hindi ka? Hindi ako kasama doon. Oo. Nakita ko nga may nakita And then akong video nga sa Facebook mo na kumakanta ka sa church? Church niyo yun? Yung kumakanta ka sa Okay. harap? Ano po yan? Special number. Nung last year ata yun, nung birthday ko. Ayun. So, in-stock niya pala yung aking FB. So, in-upload ng husband ko yun. Kumanta ako last year nung birthday ko sa church. Na kung saan kami Anong church umaattend. mo, Amor? Anong church mo, Sa Amor? May Kawayan First Baptist Church sa May Kawayan po. First Baptist Church. Opo, May May Kawayan First Baptist Church. Opo. Ay, ano ba, taga dyan kami dati. Sa May Kawayan? Relatives namin taga May Kawayan, oo. Certeza. Sa Loysoy, May Kawayan.
Hmm, Malapit lang 'yan sa amin. yun po. Sa Valenzuela ako pinanganak, Talaga ba? Valenzuela, oo. Ah, Do'n ako hindi ko masabing lumaki kasi hindi naman ako lumaki 'no, do'n ako pinanganak at ano, do'n ako pinanganak at tumanda sa Valenzuela. So, Amor, taga Bulacan ka talaga? Kayong mag-asawa, taga Bulacan talaga kayo? Opo, ako po ay taga Marilao, siya po ay taga May Marilao. Kawayan. Opo, So Hmm, Tagalog talaga yeah. 'no, talagang pure Tagalog. Opo, oo, opo. Pero Oo, pinanganak ako sa Sampaloc, Manila, eh. Alam ko siya pinanganak siya okey. sa Quezon City. Pero dito na Oo, nagkaroon ng bahay yung aming mga family, so nag-move in na sila sa Bulacan. Dito na mm, kami lumaki, oo, pareho. oo. oo, okey. So grabe yung ano, grabe yung, activities mo ngayon, 'di ba? You're working as an HR manager, masteral ano, you're taking masters, tapos, currently single mother. Medyo madami-dami ka on your Super plate at the moment 'no? super mom 'yan, 'di ba? Mm, It's all by the grace of God. Kasi Tama, kung tutuusin parang mas madali ata yung umiyak ka na lang, yung yun ang gusto kong gawin, eh, nung una lalo na nung kamamatay niya. Parang ayokong magtrabaho, ayokong pumasok, ayokong maglinis ng bahay. Gusto ko lang umiyak, gusto ko lang, wala akong gagawin, gano'n. Tingnan ko lang yung cellphone ko, yun lang yung gusto kong gawin that time. Kaya lang, at the end of the day mare-realize mo na meron kang anak, paano naman sila? Kung iisipin ko lang yung sarili ko at yung gusto kong gawin, 'di ba, paano sila? So, yun yung siguro ang nagiging strength ko. Unang-una siyempre ang Panginoon, pangalawa yung aking dalawang chikiting na mm, masayahin mm. at, mm, talagang sila yung ano, parang kumbaga sila yung sunshine ngayon sa buhay yeah, ko na nagbibigay ng ngiti sa akin. 'Pag nakikita ko oo, sila na, nakangiti at hindi malungkot, so natutuwa po ako dun. oo. Ano kanina kami ni Sarah, we were talking about ano ah, yung before this interview, parang naisip namin it must be not very easy, for you to experience, something like this ano. Ta's naisip parang ako din, Mm, I was wondering kung, what made you say yes to this interview? Kasi mm. siyempre ano 'to, very fresh pa siya tapos, Oo, hindi ito yung parang, nawalan ka lang ng gamit, nawalan ka ng mahal sa buhay, oo. So, you're wondering when you were approached for this interview, parang what made you ano, say yes na, "Sige, gusto-gusto kong magkuwento." Okey. Siguro unang-una, si Reggie kasi parang although ilang session pa lang kami magkasama ng face to face, pero magaan yung loob ko sa kanya, eh. Tapos masarap Oo, siyang kausap, minsan magka-chat lang kami, magka-text lang kami. Kaya ang dali ko rin mapa-oo sa kanya kasi lagi ko nga siyang ka-chat. Tapos nabubuksan ko rin yung puso ko sa kanya. And then isa rin siguro sa reason, unang-una, of course, I want to glorify the Lord that He is good in all seasons of life. So itong season na 'to sa buhay ko, it may be hard, masasabi kong hard, dark, tapos may time na feeling lost ka, especially nung kamamatay niya lang ay hindi ko alam saan ako mag-uumpisa. Hindi ko alam paano ako mag-uumpisa. And then may mga bagay sa bahay na parang siya lang yung nakakagawa nun, pero ngayon kailangan ko siyang gawin. For example, sira yung aming, pintuan sa toilet dahil yung spring niya nawala. So, walang ibang kikilos nun, eh, walang ibang gagawa nun kundi ako lang. And then yung nakita ko yung pintuan namin na dati hindi mo naman siya napapansin, yung pintuan namin faded na pala yung tawag nito, yung paint. So may time na pinapinturahan ko siya dahil faded na siya, sabi ko magtatag-ulan. So papasukin 'to ng ano, masisira. So yung mga ganong bagay um, na dati hindi mo ginagawa pero ginagawa mo na ngayon. So siyempre gusto kong unang-una 'yon, balik tayo dun sa ano, sa question mo. Gusto kong i-glorify ang Panginoon na mahirap yung pinagdadaanan pero alam ko kasama ko siya sa season na ito and alam ko na buhat-buhat ako ng Panginoon para ma-endure ko yung journey na 'to, na talagang bago sa akin. And then pangalawa, of course, I want to honor my husband. So I want the world to know na he is a good, loving, and responsible husband.
Napakabait po kasi niya eh. At masiyahin siya, very jolly. So yun, gusto ko siyang i-honor Mhm. yung life niya, kung paano siya naging asawa sa akin at tatay sa aking mga anak. And then, pangatlo is to be an encouragement din sa mga widows and widower na to know that there is still life after death of a loved one. So be grateful in every season, even in pain and loss, because buhay pa ako. I am still alive and I can help other people also. I am still alive to love my family, my relatives, my friends. I am still alive to live my life to the fullest. So, yun po ang nagpa-yes sa akin na sa interview na to. Nakaka-inspire yung ano 'no, yung lakas ng loob na meron Mm. ka. Kasi naalala ko nung nawala yung tatay ko parang hindi hindi ko magawang ngumiti nun, eh. Alam Mm. partner nung ano, sorry, Sherwin. Kasi partner po ang tawagan namin ni Sherwin nung ano, nung nasa Vietnam kami kasi nag-host din tayo ng Christmas party, 'di ba? Filipino event. Oo, ng Filipino community. Tas yung month na yon, year na yon, dun nawala yung tatay ko. So hindi ako ilang buwan ako nung hindi makangiti, parang ayokong makipag-usap. But Mm. anyway, so sabi mo nga Amor 'no, nung parang may nabanggit ka sa chat na 13 years na kayo dapat na kasal nitong Yes. January. 13 years wedding Mm. anniversary. Puwede mo bang ikwento sa'min paano nag-start yung love story niyo ni Von? Ano yung mga Okay. qualities na nami-miss mo sa kanya, yung mga kung paano ka niya napasagot, ganyan? Okay. Si Von kasi is my high school classmate. Actually, ibang crush niya nung high school kami. Nagkataong tulay lang ako that time. So, ang crush niya kasi, hello cousin, yung aking pinsan. So, yun po yung kanyang crush that time. Pero wala naman kaming something nung high school. Parang talagang friends na tulay nila, ganon. Tapos, pag ayaw ng pinsan ko na kuhanin yung payong kasi umulan, sabi ko, akin na yung payong. Ako magpapayong. Yung mga simpleng ganon. So, magkaibigan talaga kami nung high school. And then, parang nagkaroon lang ulit kami ng connection is nung nagkaroon kami ng reunion, I think 2019. Tapos ang nandoon, hindi siya yung best friend niya. And then parang siguro nagkakwentuhan ng best friend niya. Tapos nagtanong siya, sino pa ba ang mga single sa batch natin? So parang na-mention ata ako ng best friend niya na single pa ako that time. Then after that reunion, naka-receive ako ng text message. Sabi niya, nakalagay doon, "Hi, this is Von Giovanni Fernandez. Do you remember me? Your friend, your schoolmate and friend sa high school daw." Nagtaka ako kasi parang hindi naman kami nagkaroon ng communication eh after ng graduation eh. Sabi ko, you mean Von Giovanni Fernandez? Ikaw ba talaga to? Tapos sabi niya, yes. So parang nakuha niya yung number ko doon sa isa ring naming classmate na si Arlene Aurelia na naging tulay kung bakit nagkaroon kami ng communication. Pati office phone number ko ay binigay din ni Arlene sa kanya. So doon po nag-umpisa, Friendster pa noon eh, wala pa atang Facebook, o nag-uumpisa pa lang yung Facebook that time. Oo. So yung communication namin is through cellphone and through Friendster. So yun, nag-message daw siya dahil talaga sa akin. Sabi ko, kung ang hinahanap mo yung pinsan ko, sorry, kasal na siya, ganyan. So ganun pa yung response ko sa kanya that time. So hindi ko na maalam na seryoso siya, na uuwi talaga siya ng Pilipinas at yun. So after no, umuwi siya dito na October 2019, so nagkita kami ulit. Sa Coffee Bean nga yung una naming date. Una naming date at pagkikita namin after 23 years na graduate Wow. kami ng high school. So yun. So nakakatuwa kasi siya, talagang nung una kasi ayaw din sa kanya ng tatay ko. So, syempre, kailangan niya munang iwi ng puso ng tatay ko. So, nakita ko paano siya humarap sa tatay ko, sa nanay ko. So, nakita ko naman yung sincerity. Even doon sa church na ina-attenan ko, nakita ko naman yung sincerity niya na talagang gusto niya ako, mahal niya ako. So, napasagot naman ako ng oo. So, after a year, Masigasig siya.
Oo. 2011 kinasal kami. So 2011 po kami kinasal ng 2011. January. Yun po. At mabait naman talaga siya and he's a very jolly person. Caring din and loving. So, nakita ko sa kanya lahat yun. Parang walang dull moment sa kanya. So, laging may joke yun na baon. Tapos, lagi siyang may mga parang pick-up lines, mga ganon. So, ano talaga siya, very jolly siya. Yung So, sense yun of po. humor, no? Sorry, Oo. 2009 pala. Mali yung nasabi ko. 2009 siya nung umuwi. Siya nang may nag-message sa akin, di ba? Nung umuwi siya ng Pilipinas. So, kinasal kami 2011. Okay. May nag-fact check. Oo, oo. Hello Auditor. po. May auditor. Okay Shout po, out. yun. Yan, 2009 po siya nung umuwi ng Pilipinas. Yun. Tapos kinasal kami 2011. So, yun Okay. po ang aming So ang masaya namin ginagawa palagi, mahilig kami mag-joyride, yung walang plano. Sabi niya lang, "Mami, lika, alis tayo, labas tayo." So tayo pupunta, bahala na. So kung saan kami dalhin, isa pupunta kami Pampanga, wala lang, lang kami doon, sasakay lang ng kotse, tapos pag may nakitang kainan, kakain, tapos uuwi na. And then favorite namin, kahit nung nandyan na yung mga anak ko, ay mag-McDo Sunday. Yun, favorite namin yun. Bibili lang kami ng Sunday, tapos kakainin lang namin, tapos mag-joyride na kami. Tapos kung ano yung mapuntahan kami doon na makakainan, kakain kami doon, tapos iuwi na ako. So yun, hanggang sa nag-asawa na kami, ganun kami, mahilig kami mamasyal ng walang plano. Kasi pag walang plano, natutuloy. Pag pinaplano, hindi natutuloy. Yun. Mukhang pareho kayong spontaneous, no? Pareho kayong spontaneous sa mga trip niyo, sa mga gusto niyo sa buhay. Actually, dati, hindi ako spontaneous kasi gusto ko nga nakaplano. Before po ang buhay ko ay dapat at the age of 21, graduate na ako. 22, nasa abroad ako. Ganon po ako dati. Kaya lang nung nakasama ko siya, parang ang saya pala na parang yung minsan kung ano yung nandyan, maging masaya ka, i-enjoy mo yung moment. So, natuto rin ako sa kanya na maging spontaneous and yun, to live your life to the fullest talaga every day. Na kung ano yung meron ka, pahalagahan mo at mahalin mo. Yun. Oo. Alam mo, Amor, na sa description mo sa kanya, parang ang saya niyang kasama. Parang masaya siyang kasama sa mga pasyal. Masaya talaga siyang kasama. Sorry, may nakita akong video na pinost mo. Siyempre magka-friends tayo sa Facebook kaya tumingin ako sa wall mo na para makakuha ng mga info. Yung kumikending-kending silang mag-ama. Yung pinost mo yun. Pinost ko yun. Sa Supima yun, sa May Kawayan. Parang may nagsusumba kasi. So, trip nilang sumayaw. So, video ko sila kasi sumasayaw silang dalawa. So, may mga video din siya na parang last October ata yun. Sinuot niya yung damit ko na dress, tapos nag-heels. Tapos may certain na music na pinatugtog siya na parang paa, tuhod, balikat, ulo, tapos nagsayaw-sayaw siya doon. So, actually, pinost ko ata yun minsan sa story ko kasi nga, nagsasalita siya doon, gumagalaw siya doon. So, yung mga videos niya in the past, piniplay ko siya minsan pagka namimiss ko kasi nga, kita mo doon, buhay na buhay siya So, ganun talaga siya. Kahit sa mga relatives niya, sa parents niya, very loving tsaka masayahin. Tsaka siya, may nakita ako na mahilig siya mag-surprise, no? Tama ba? Ay, oo. Oo, mahilig siya mag-surprise. May instance nga na meron pala siyang time na binigyan niya ako ng bulaklak, pero dahil siguro sa sobrang pagod ko at tulog pa yung diwa ko that time, maybe nung dumating siya, nakita ko siya, pero siguro tulog pa yung diwa ko that time, yung bulaklak, hawak ko lang sa kamay ko, pero tulog ako, saka ganyan lang sa bed. Pinicturean ako, nakita ko lang siya nung binabrowse ko na yung cellphone niya at wala na siya. Sabi ko, ay may picture pala akong ganito.
So binigyan niya ako ng red roses pero hindi ko siya naalala na binigyan niya ako ng red roses that time. Nakita ko lang sa picture na sabi niya, ang ano niya pa nga doon, ang nilagay niya pa nga ron, halatang walang pakialam sa binigay ko, parang gano'n. Anong Kasi galing siguro office? sobrang pagod. Oo, galing work, gano'n? Galing siyang work. Tapos ako naman, kasi magkaiba kami ng ng schedule. Siya panggabi, ako pang umaga. So ako papagising pa lang, siya pauwi na. Parang ganon. Oo. So yun, mahilig siya sa mga surprises. Kahit sa anak niya, dun sa aming bunso. Pagka Valentine's kasi lagi ako may flowers dyan. At saka yung bunso niya, ay yung bunso ko. Bunso namin. So, sa bunso namin, sunflower, sa akin, roses. Lagi yung may pa-surprise sa aming dalawa. Oo. Tsaka mahilig siya magregalo, no? Ito yung mahilig siya Very magbigay ng thoughtful. gift sa inyo. Kapagka may budget siya, nagre-regalo naman, tapos gagawin na talaga ng paraan yun. Basta yun, walang paltos yun pagka Valentine's Day, kapagka birthday ko, ganon. May mga, may mga surprises siya. Minsan meron siyang kinakausap na kaibigan, tapos meron pala siyang pa-surprise, yung mga ganon. May mga time naman na simple lang na surprise, pero ma-appreciate mo pa rin kasi ibig sabihin nag-i-effort talaga. Para ano man yung budget na meron siya, alam mo may naka-prepare para sa'yo. Parang yung bago nga siya mamatay kasi October yung birthday ng aming anak. So, sabi ko, Daddy, wala tayong budget, magpapa-birthday ka, makiay ka. Tapos sabi niya, gagawa niya daw ng paraan. So talagang nag-prepare siya ng dinner para sa family, sa mga in-laws ko. At the same time, may mga iilan lang naman na invited. Tapos sa school, bumili lang kami ng cake. Parang sabi ko, nga, parang siya nagpaalam. Kasi nag-prepare talaga siya ng surprise para sa anak ko noong October. Dahil na birthday ng aking bunso, paboritong-paborito niya itong bunso kong anak. So, yun. Mahilig talaga siya sa surprises. Yun po. So, pwede mo bang i-describe siya as a father? Kasi medyo na-touch mo na yung kung gaano siya kasayahin tsaka ka-thoughtful, ka-sweet bilang husband. So, sa mga anak niyo naman, paano siya as a father? As a father, he's very caring. Kasi sabi ko kanina, di ba, yung pasok niya panggabi. So, ang time niya ng pasok is 8:30 p.m. until 6 a.m. yun. So, manggagaling pa siya ng MRT3, uwi siya ng Bulacan. Pagdating dito, he make sure na ihahatid niya kami kasama ng mga anak namin. And then, tapos tsaka siya uuwi, tsaka pa lang siya matutulog. So, instead na itulog niya pa yon, gigising pa ng 4 p.m. yun ulit para sunduin kami. So, araw-araw niyang ginagawa yun. Parang hindi lang siya makakasundo pag may sakit siya at di niya talaga kayang bumangon. Pero consistent yun. Tapos, he make sure talaga na may merienda yung mga bata. And then, as a father, siya rin yung may time na yung aking panganay na anak ay medyo nagkaroon kami ng problem. Dahil siguro may season sa buhay ng anak namin na parang nasusuntok na yung aming bunso. So, nung time na yun, sabi ko, kinakabahan ako, baka mamaya paluin niya yung panganay namin, ganyan. Ang ginawa niya lang, pinasok niya sa kwarto, tapos lalaki sa lalaki sila yung nag-usap. So, naririnig ko naman, payapa naman sa loob. So, nakampante ako. So, kita ko na very loving talaga siya sa mga anak. And then, dito sa babae ko naman na anak, yun nga, lagi siyang may pa-surprise din dito sa babae ko na anak. And then, sinasayaw niya pa ito. Meron song na, dance nga ninyo ni Daddy? Yun, merong song si Moira na Itawat Ako na paborito namin kinakanta, pero paborito niya ring sinasayaw yung anak ko sa kanta na yon. So, ganun siya ka-sweet bilang daddy, ganun siya ka-loving na daddy. Daddy's girl ang ang bunso. Oo. Tsaka nare-remember niya yung mga wishes. For example, ako, o kaya yung anak ko, sabihin namin, Daddy, parang gusto namin ng pares. Pag uwi namin ng gabi, may pares na yan. Kasi nagluto siya,
Yun, parang yun, natatandaan niya o pinapakinggan niya kung ano yung mga gusto namin, yung kini-crave namin. Yun kasi nga magaling siya magluto. So Oh, yun, yun yung medyo nahirapan ako kasi pagdating sa work, 'di ba, pagod ka na. So magluluto ka Oo. pa. So ngayon prito-prito sila. Dati kasi oh, special yung mga luto ni husband kasi ano talaga siya, magaling siya May magluto eh. effort, 'Pag oo. may request kami, may effort talaga siya. So yun po. oo. Bilang father, very loving siya sa mga anak. Mm. At saka ano siya 'no, parang he is, very involved sa parenting. Kasi usually, I Mm. always hear this especially sa mga Filipino culture. Usually, yung mga nanay lang ang very involved sa sa nurturing, tas raising children. Pero your husband is very, very involved. Was very, very involved in raising your Oo. kids, no? Actually, opo. Kaya dun nga ako medyo nahirapan ngayon sa discipline. Kasi takot sila Oo. sa daddy nila eh. Yung takot Oo, na oo, alam oo. mong mahal ka, Respeto. hindi yung takot na Oo. nanginginig ka, hindi ganun eh. Parang pag sinabi ni daddy nila, oh, wag mo nung gagawin to ha, ganito, ganyan, ganyan. So hindi talaga nila gagawin. Pero ngayon, dahil siguro nasanay na sa akin na, si mami naman yan. So medyo hirap ako sa discipline kasi minsan hindi ka pinapakinggan or minsan dinededma ka. So yun ang talagang kailangan ko ng wisdom from the Lord kung paano ko sila Oo, didisiplinahin na ngayon wala yung oo. daddy nila, kailangan Okey. nilang makinig sa akin. Oo, oo. So yun Yeah. po. Sino So, ang pagka nasa work ka, sino ang nagbabantay sa mga bata? May biyenan ka or ano diyan, Ang parent? nakakatuwa po, kung saan ako nagwo-work dun din sila nag-school. So sabay-sabay kaming Ah, Oh, pumapasok, sabay-sabay din kaming umuuwi. So ganun po. So wow, kaya very lang may mga convenient. time na may mga time na kailangan kong may asikasuhin, ayusin. So, thankful naman ako because yung aking mga in-laws, sila Mama Ner, sila Papa Ver, and then yung mga siblings ng aking husband is napakabait naman po. So, may mga mm, time na kailangan ko silang dalhin doon ng 3 days. For example, Friday ko iiwan, tapos Sunday magkikita na kami sa church kasi may mga time na lalakad ako o kailangan ko rin mm, mag-me time. So, Mm. yun. So, dun ko yun ginagawa. Pero I think that's once a month or twice a month lang naman. Hindi naman siya yung palagi. Na kailangan ko oo, lang huminga, kailangan ko lang may i-meet na friend din, yung mga ganon. mm. Yun Oo, po. Oo. siyempre kailangan mo rin 'yun, eh. Oo, kailangan mo rin 'yun, oo. Isa lang ba, Amor, kanina sa kuwento mo 'no, ah, parang ang daming memories na na-build nung ni Von, hindi lang sa'yo kundi pati sa mga anak mo 'no. And then ito, ako hindi pa ako I have not really experienced losing a very close loved one. Siguro the closest that I've lost is my grandparents. Pero yung parents ko, andiyan pa sila pareho, yung kapatid ko, yung immediate family ko. Pero parati ko naririnig sa mga kakilala ko na nawalan ng malapit sa buhay nila ay parang, they always have this wish na sana sana pala mas nagawa pa namin 'to, sana pala kung alam ko lang sana ito nagawa sana Mm. namin. So, I'm just wondering if you had those thoughts na, oo nga 'no, sana pala ganito, sana pala may ganito. Parang have you had those thoughts? Meron ka bang gano'n nung nangyari ito sa inyo? Siguro kung may regret ako, wala naman akong regret bilang wife niya kasi alam ko naman na iparamdam ko sa kanya gaano ko siya kamahal at Mm, nandun ako by his side sa lahat ng situation sa buhay namin, na kung saan may ginhawa, may hirap, nandun naman ako at hindi ko siya iniwan, hindi rin naman ako nagger wife na. So, in a way as a wife, ay alam ko naman nagawa ko yung responsibility ko sa kanya bilang wife. Siguro kung meron akong regret is yung during na nandun siya sa hospital. Minsan napaisip ako, sabi ko kung hindi kaya ako nagpahinga ng ika-5th day na yun kasi bumibigay na rin yung katawan ko, hinihika na rin ako, wala akong tulog, straight yun. Parang that time,
ayokong iba magbantay. Pero feeling ko, pag hindi ko ginawa yun, matulog sa bahay, bibigay na rin yung aking body. So, I need to go out sa hospital at babalik na lang ako kinabukasan. Siguro yun yung thought na naglilinger na what if hindi ako umalis sa tabi niya? Kasi feeling ko, nag-deteriorate siya eh. Siguro feeling niya wala ako sa tabi niya that time, yung ganun. So what if wala ako sa tabi niya? Kaya lang, kinomfort din naman ako ng Panginoon kasi nung time naman na siya ay kinuha na ni Lord, may season, may time pa rin nung panahon na yon na yung dadali na siya sa morgue. Tapos nasa black bag na siya. Kasama ako noon. Tapos yung nurse, nakalimutan niya yung susi. So kailangan niya umalis. Sabi niya, ma'am, iwan ko lang kayo sandali dito, kukunin ko lang yung susi. Pinag-pray ko siya eh. Sabi ko, Lord, di ba bumubuhay ka naman ng patay? For the last time, baka pwede po. Baka naman pwede. Pero ang sagot ng Lord is no. So, sabi ko, yun talaga. So, napayapa naman yung puso ko kasi parang yun nga yung regret ko eh, na sana hindi ako malis ng hospital. Hindi ako natulog, hindi ako nagpahinga. Baka nabantayan ko siya. Baka yung mga ganong thoughts. Pero yun eh, kasi may huling moment pa na pinanalangin ko eh. Pero ang sagot talaga ng Panginoon that time is no. So, kailangan ko tanggapin yun sa puso ko. Siguro, yun yung regret. At saka siguro yung masyado kaming matipid dahil nga iniisip namin ano yung mga susunod na gastusin, tapos we live by the 15 and the 30th. So may mga bagay na pwede namin gawin ngayon pero hindi namin ginawa kasi nasisisip namin ay kailangan natin ito bukas eh. Yung mga ganon. Kaya may mga gusto kaming puntahan, hindi namin napuntahan dahil nga nagtitipid kami bilang mag-asawa, bilang family. So siguro kung may regret, yun lang yung mga masasabi kong regret. Tsaka, o sabihin natin hindi regret, wish na sana nung malapit na siyang malagutan ng hininga, yung nakapagsasalita pa siya. Kasi mula nung napasok siya sa hospital, hindi na siya nakapagsalita eh. Ang communication lang namin is tinatanong ko siya, masakit ba likod mo? Then gagalaw niya lang yung mata niya. Kasi yun lang yung nagagalaw niya, yung mata niya. So, kung may gusto siyang sabihin sa akin, hindi niya na nasabi. At, pero during that time, nasabi ko naman yung mga gusto ko sabihin sa kanya. So, yun po. Kamusta ba yung, ano ba yung, sorry kasi, nabanggit mo kanina na sana pala nagstay ako nung 5th day, no? Oo. So, and then nabanggit mo kanina rin na hindi na siya nakapagsalita after Nung napasok sa few days. ospital. Oo. Ano ba siya? What's the diagnosis? Parang biglaan ba siya? Kumusta yung progression nung sakit niya nung time na yun? Okay. Ang sakit niya po kasi, actually we don't know na meron siya noon. Hindi niya rin alam. Hindi rin alam ng family niya. So, na-diagnose lang siya nung time na napasok siya sa hospital. So, November 7 ay parang natumba siya dito sa bahay. Na-outbalance siya. Okay. Pero nasundo na pa kami sa school. Tapos sabi niya, Mami, parang nahihirapan ako mag-bear weight. So, ang iniisip ko, baka stroke siya. So, sabi ko, Daddy, kailangan na nating pumunta ng hospital. Sabi niya, kaya ko pa, magdadrive ako. Sabi ko, hindi mo kaya. Sabi ko, pagka ikaw ay bumagsak, hindi rin kita kayang buhatin. Nasa second floor po kami. So, sabi ko, tawag na tayo na ambulance. So, hindi pa ako nakatawag na ambulansya. Natumba ulit siya. So, naalarma na ako. Sabi ko, Daddy, kailangan ka ng, dalhin sa hospital. So, hindi ko alam paano ko siya ibababa kasi nasa second floor kami. So, bumaba siya ng second floor nang nakaupo. So, ang diagnosis po sa kanya ng doktor ay Guillain-Barré syndrome. It is an autoimmune disease na rare siya, 1 in a million. So, siya yung isa sa 1 milyon na meron nun. Pero yung kinamatay niya is not the GBS itself. Pero yung komplikasyon na dahil nga 9 days na siyang bedridden eh. So, ang kinamatay niya is urosepsis, yung sa ihi, sa kidney niya, and then at the same time, nag-collapse na po yung lungs niya. Kasi nagkaroon na din siya ng acquired pneumonia kasi nga 9 days na rin siyang nakahiga at nakatubo po yung
kanyang nakatubo po siya. So nag-start lang yung sakit is hindi siya maka-bear weight. Both feet niya ay hindi na makatayo. Tapos umakyat po yung paralysis sa kamay, tapos sa lungs, tapos yung tinubo na siya. Kaya lang, wala siyang motor movement, pero may sensory siya. So nararamdaman niya pag hinahawakan mo yung binti niya, nararamdaman niya pag hinahawakan mo yung kamay niya. Tapos nagre-respond siya using his eyes. Pag tinatanong mo siya, kinakausap mo siya. So yun po yung kanyang sakit. I see. Pero Ay, may alam mo nabanggit ka na ano na, sorry, may 9 nabanggit ka days. na ano, 9 days, oo. Pero yung pinaka nagkaroon ng komplikasyon, pero yung ano yung pinagsimulan, high blood, may diabetes, may anong sakit? Nagtae lang siya. I think sa virus ata nakukuha yun eh. Yung inaatake, parang may sabi ng doktor, kasi nagtae siya ng 3 days. Tapos di naman siya nag-antibiotic that time. Tapos yun nga, yung paa niya ay, yun na, nanghina na. Although, meron siyang existing na sakit, and that is diabetes. Hereditary yun. Okay. Pero yung diabetes na naman, meron siyang insulin na tinitake. Okay. Kaya lang, hindi nga din regular yung kanyang check-up. Dahil ang iniisip niya lagi is, yun nga, yung gastos. Yung gastos. Yun, o kaya naman, magpapacheck up siya, pero hindi niya naman kukumpletuhin yung gamot. So, yun yung mga, siguro, in a way ay hindi naagapan or in a way ay, yun, hindi nabigyang pansin. So, siguro isa ring ano sa akin yun eh, paalala rin sa akin na parang with regard sa health, parang hindi mo siya pwedeng isang tabi. Kailangan talaga, pag may naramdaman ka, you go to the doctor, you ask the doctor. Ang tendency kasi natin, we use Google. Diba? Pag may mga symptoms tayo, na nararamdaman tayo, parang si-search mo, ito yung symptoms ko. Hindi ko ano sasabihin ng Google. Diba? Dapat hindi eh. Dapat pupunta talaga tayo dun sa mga nag-specialize, dun sa mga nag-aral, para makita talaga, ano ba talaga yung problema sa taong ito, sa katawan ng taong ito, ba't nagkakaganito. So, Ano, yun siguro yung ma-share ko lang, wake-up call no? sa akin. Ma-share ko lang, siguro medyo normal yun sa mga lalaki na parang kahit may nararamdaman sila. Kasi ganun yung nangyari sa tatay ko. May nararamdaman na pala siya, hindi siya nagsasalita. Hindi niya sinasabi sa amin, basta't naalala ko lang nun, pakihilot nga yung likod ko. Gaganon lang siya. Pero wala naman kaming idea na kung gano'n na katindi yung pain na nararamdaman niya that time, no? Kaya nung na-diagnose siya, ano na, late na, nasa stage 4 na. I see. Kasi nga, mukhang innate yun sa mga lalaki na, kaya ko to. Parang gano'n. Lalo na kung, siyempre, padre de pamilya, ikaw yung nagsusupport sa family. Yun nga, katulad ng sinabi mo, iniisip yung gastos. Ay, saka na yan, gano'n. Sayang yung sayang yung ipang-papa-check up. Gagamitin ko na lang para sa pamilya ko. Yun, siguro nga. So, yun nga, maganda yung nabanggit mo na kailangan, health is wealth, diba? So, kailangan talagang wag natin pabayaan yung, pag may nararamdaman tayo, huwag ka na magdalawang isip, punta ka agad sa doktor. Yung pag-Google, medyo guilty ako dyan. Kasi dati may naramdaman ako, ginugol ko, tas yung mga lumabas, nakakatakot ng mga sakit. So, syempre, naman ako, nagpanik ako. Tapos pumunta ako ng doktor, sinabi ko, Dok, totoo ba na ganito, ganyan, ganyan, ganyan? Kasi, sinearch ko, sabi ng doktor, tigilan mong mag-Google. Alam na ng doktor, sabi, tigilan mong mag-Google kasi hindi yan, wala kang mapapala sa pag-Google. So, yun po, paalala po sa ating lahat. Pero alam mo parang ako hindi ko naman talaga completely kilala si Von, pero sa pagkakakwento ni Amor ngayon, parang I think siya di ba he was very involved sa mga anak niya, tapos he is very thoughtful. Parang parang to him, kaysa intindihin ko yung sarili ko, mas may intindihin pa ako sa anak ko. Yung igagastos sa ospital sa anak ko na lang or sa asawa ko na lang. Parang although I think bukod dun sa nabanggit mo Sarah, na parang nature sa mga lalaki talaga na, wag na lang, okey lang kami. Oo, Pero to titiisin. him,
in addition to that, feeling ko si Bon, he was just very, very, very thoughtful. Tsaka parang to him, parang kaysa sa akin mapunta na lang sa mga anak ko tsaka sa asawa ko, parang Mm. parang gano'n yung Napakaano niya, feeling ko selfless. towards oo. At saka nung nasa hospital kasi kami, parang nung nakakapagsalita pa siya dun, nakakausap pa siya, siguro yung first day na hindi pa siya talaga naa-admit totally, nasa ambulance pa lang kami, tinanong ko siya. Sabi ko, "Daddy, lalaban tayo ha?" Sabi kong gano'n sa kanya. Sagot niya naman sa'kin, "Lalaban." Pero nung nandito kami sa taas nandito kami sa bahay, nung natumba siya pangalawa, ang sabi niya sa'kin, "Mommy, ito yung ayokong mangyari sa'kin, yung mahihirapan ka pa." Kaya sabi niya nun, "Huwag ka ng tumawag ng ambulansya, dito na lang ako sa taas sa kwarto." Sabi ko, "Hindi puwede." Hindi ako pumayag, kaya tumawag ako ng ambulansya, tapos dumating kami sa hospital. Ang usapan pa namin nun lalaban siya, eh. Pero siguro dahil nga hindi naman din will ng Lord na mag-stay pa siya sa mundo, kinuha na siya ng Panginoon, and feeling ko kasi handa ang puso ko that time na magte-therapy siya, eh. Hinanda ko na yung puso ko na 6 months to 1 year. Sige, magte-therapy siya, sasamahan ko siya. Ako lang ang magwo-work, yung mga gano'n. So, handa ang puso ko do'n. Pero hindi handa ang puso ko na kukuhanin na siya ni Lord. Pero pakiramdam ko, kung pinapili man siya ng Panginoon, talagang mas pinili niya na kuhanin na siya ng Panginoon. Kasi ano siya, eh, nung buhay pa siya, lagi niyang sinasabi, "Ayokong makitang nahihirapan kayo na pamilya ko." Ayaw niya daw ng magiging alagain pa siya. Lagi niyang sinasabi sa akin yun. Kaya yun, naalala ko lang ngayon nung nagkukuwentuhan tayo. So yun po. Oo 'no. Parang hanggang sa huli 'no, kayo pa rin Oo. talaga ang iniisip niya, parang gano'n. Mm. So I think 'no, kasi yung losing someone is very difficult already. But I think yung part na parang ang bilis 'no, na na ang alam ko lang may diabetes siya ta's biglang ang bilis ng progression Mm. nung sakit niya hanggang sa, wala na. Parang, I think 9 that's days. ano siya mas parang, yung impact nung loss must be very shocking sa iyo. Tama ba? Gano'n ba? Was that the feeling, Amor? Yes, nung sa hospital, actually hindi ako makaiyak ng as in iyak. Nung nasa hospital, nung sinabing, "Wala na, I'm so sorry, patay na siya," gano'n. Hindi ako umiyak ako, pero yung iyak ko hindi siya yung hagulgol, eh. Mm. Parang nakaganyan lang ako, tapos iyak ako ng iyak. Kasi yung utak ko, sabi ko, ilalabas pa namin yung patay. Kailangan akong maging malakas kasi marami ka pang lalakarin 'pag nilabas mo yung patay, aayusin mo pa yung punerarya. So yung utak ko Mm. nandun na. Kaya hindi ako makaiyak. Kahit nung wake niya, parang 3 beses lang ata ako napahagulgol. Una nung, nakita ko ulit yung ninang namin sa kasal. Siguro that time kasi I'm longing for a mother, kasi patay na rin yung nanay ko. Although andiyan ang aking mother-in-law, di ko maintindihan yung sarili ko that time, hindi ako makaiyak talaga ng sobra. Na gusto ko umiyak pero hindi ako makaiyak dahil marami ring tao, parang ayokong umeksena, parang gano'n. Pero nung nakita ko yung aming ninang sa kasal, talagang hagulgol ako do'n, iyak ako. And then pangalawa, nung nakita ko yung kaibigan namin na widow na din, na pagsalubong niya sa'kin, ang nasabi ko lang, "Pareho na tayo," tapos umiyak ako ulit. At pangatlo, yung kaibigan namin, since elementary, nung makita ko sila, yun, dun lang ako nakaiyak ulit. Pero yung mga iyak ko after that, yung ako na lang mag-isa. Yung pag-uuwi ako ng bahay, mag-isa ako, dun ako umiiyak. May mga season na umiiyak ako, naririnig ng anak ko, pero usually tulog na sila nun, eh. Kaya lang siguro sa sobrang lakas ng iyak ko, nagigising sila at nasabi ng isa kong anak, yung panganay, na, "Mommy, umiiyak ka kagabi, narinig kita." Sabi ko, "Sorry anak, Talagang hindi ko mapigilan." So, dun ako medyo nahirapan kasi parang hindi ako makaiyak ngayon nakakaiyak ako sa inyo kasi kinukuwento ko.
Pero yung the usual na everyday na ano, actually may nag-comment nga, hindi ko na sasabihin kung saang lugar, pero may nag-comment. Sabi ba naman sa'kin, sabi sa'kin, "Bakit gano'n, amor?" Sabi niyang gano'n. "Nung namatay si Kuya Von, tsaka ang ganda-ganda mo ngayon." Sabi niya "Tsaka ka gumanda." Sabi mo naman gano'n. Sabi niya, "Parang hindi ka naman namatayan, hindi mo naman parang hindi daw kita sa mukha ko." Eh, sinagot ko, sabi ko, "Ano ba gusto niyo? Lugmok na lugmok ako, nagmamaktol ako." Sabi ko, "Hindi naman puwede 'yun, hindi ako makakatrabaho kung gagawin ko 'yun." 'Yun. So, medyo dun ako, kung paano ko siya tinanggap, kung paano ako naggi-grieve. So, medyo dun ako na-challenge sa'kin siguro kasi hindi ako basta nakakaiyak unless na magkukuwento ako. Yun, pero yung kausap, pinipili ko lang din siguro yung kung saan ako iiyak, yung gano'n. Dahil hindi Paano siguro ako pala sanay na umiiyak in public. paano pala Yun. tinanggap ng mga bata? May mga times na ano ba sila na umiiyak, na Um, nagtatanong, ganyan? Feeling ko, bata pa sila kaya or hindi lang din sila, parang hindi lang din sila nagtatanong sa akin. Pero nalaman kasi nila na patay na ang daddy nila is parang Saturday namatay, kinabukasan ko pa sinabi. Parang nung ang sabi ko lang no'n, sabi ko, "Anak, aalis tayo." Sabi kong gano'n, "May pupuntahan tayo. Pupuntahan natin si daddy." Sabi nung anak ko, "Saan tayo pupunta mami, sa hospital?" Sabi ko, "Hindi anak, pupunta tayo sa burol ni daddy kasi wala na si daddy." So, hirap na hirap ako no'n, hindi ko kasi alam paano ko sasabihin sa kanila. Although nakikita naman nila yung picture na nakita nila may sakit ang daddy nila, pero hindi ko masabi na Saturday night. Namatay siya Saturday 3 PM, November 18, 2023 siya namatay ng 3:08 PM. PM. Pero hindi ko masabi nung gabi sa anak ko na wala na yung daddy nila. Hindi ko rin alam paano sasabihin. Nung sinabi ko sa kanila yon nung Sunday na wala na yung daddy nila, ang umiyak yung panganay. Iyak talaga siya. Pero tumigil naman agad. Yung bunso parang hindi nag-sink in sa kanya. Kasi tinanong niya pa ako ulit, "Pupunta ba tayo ng hospital, mami?" Sabi ko, "Hindi nga tayo pupunta ng hospital, anak. Wala na nga si daddy." So siguro na-realize nila na wala na si daddy nung nandun na sila sa wake. Tapos nakita nila nakakabaong na yung daddy nila. So dun na sila umiyak, dun na sila humagulgol. Pero after nun, di ko na sila nakitang umiyak ulit kahit ngayon. Although may mga season yung aking panganay na anak, kagaya kahapon, kasi lagi niyang kausap yung daddy niya. Lagi sila nagjo-joke, nagkukuwentuhan. May nangyari kagabi na although kami yung unang magkausap nung panganay ko, tapos tinawag ako nung bunso. So, kinausap ko yung bunso. Nagsasalita pa yung panganay. Maya-maya nagalit, nagtampo. Sabi niya, "Wag na nga, ayoko na nga, hindi ka nakikinig sa akin." So, parang nasaktan ako do'n kasi nakikinig naman ako. Kaya lang that time sabay sila. So, di naman puwede, 'di ba, yung gano'n. Tapos may dialogue siya na parang, "Nami-miss ko si daddy, buti pa si daddy nakikinig." So, siyempre bilang nanay nasaktan ka na naman na parang yun medyo hirap na parang you want to be the father and the mother at the same time, pero darating yung panahon na parang sasablay ka. Darating yung panahon na parang di mo siya magagawa talaga ng sabay. So, after naman nun kanina umaga nag-usap kami. Nag-sorry din naman siya. At nag-sorry din naman ako. Sabi ko, "Anak, pinapakinggan naman kita. Kaya lang pagka siguro sobrang busy si mommy or may kausap si mommy at di kita napansin, it doesn't mean di kita mahal." Sabi ko, "Kakausapin pa rin naman kita at naririnig naman kita." So, yun siguro yung medyo challenge din. Yeah, oo. Alam mo yung maganda na tanong ni Sarah 'to kasi ano yung, one thing that we sometimes forget 'no na yung mga bata, kasi ako I feel na regardless of age, um, we all feel a sense of loss, 'di ba? Parang nung bata tayo 'pag nawalan tayo ng laruan, 'di ba parang
nawalan tayo ng mundo. Parang yung ano, Mm. yung, kahit bata tayo, we can feel that sense of loss ano. And then, um, so yung magkaiba lang talaga tayo ng way to express yung loss. And I Mm. feel na kung sa atin mga adults 'no, ang tindi ng impact nung pagkawala ng mahal sa buhay. I think yung impact sa bata is way more difficult. Kasi tayo na mga matatanda, meron tayong ano, built-in coping mechanism. Parang sa sa tagal natin sa mundong ito, meron na Mm. tayong way to cope. Eh, pero itong mga bata, 12 years, 9 years, parang their way to cope into things like this is, not as stable as ours. So parang, I feel na kung tayo nasaktan, I'm sure sila matindi Mm. yung impact din sa kanila, eh. Kaya parang ang napaka-ano, napaka-important nung ginagawa mo sa kanila na ano, nung una na pinasa mo sila, and then, um, if you could have more opportunities, parang maganda nga na kumustahin natin sila. "Oh, I don't know kung if Mm. you've done that before, pero, parang it might be helpful rin to ano, to yung kumustahin from time to time, "Oh, kumusta na ba? 3 months lang wala si papa, how are we?" Parang gano'n. Kasi like what you said kanina, yung burst of anger, yung nangyayari sa panganay mo, puwedeng ano yun, puwede siyang, his way of coping with the loss ng, Mhm. kanyang tatay. Lalo na't siya, very involved sa iyong ano, sa kanilang buhay. Ayan. So, And hindi ko alam kung naniniwala ka sa premonition 'no, pero nung mga days or months na bago nangyari yung ano, nung na-hospitalize si Von, meron ba siyang kakaibang kinilos o nasabi? Aside from dun sa sinabi mo na nag-prepare siya ng kanina nabanggit mo nag-prepare siya ng parang get together or dinner ba or salo-salo sa inyong family. Meron bang aside from that, meron ba bang kakaibang kinilos or sinabi si Von na looking back parang, ayun na pala yun. Ayun na pala yung parang tinatawag nila na premonition na may something not good will happen, ganyan. Meron ba? Siguro ano, madalas siyang managinip na mamamatay na daw siya. So kinukuwento Hmm. niya yun, iba't iba yung senaryo, pero kinukuwento niya sa'kin. Then every time na kukuwento niya sa'kin, sasabihin ko, "In Jesus name," ganyan, nire-rebuke ko siya. Sabi ko, "Huwag mong isipin 'yan." Sabi kong gano'n, "Hindi ka mamamatay." Pero nung bina-browse ko yung FB niya nung patay na siya, parang last August may pinost siya sa FB niya, regarding yung particular song. So, ano kasi yun, pagka kung ano yung nararamdaman niya, minsan nakikita mo dun sa mga songs na pinapakinggan niya. Kahit ako gano'n din ako, pagka stress kami, we just listen to the songs, gano'n. So, meron siyang isang song na pinost dun na yung song ng Linkin Park, yung Live Out All the Rest. Parang yung lyrics niya is, "I dreamed I was missing, you were so scared, but no one could listen 'cause no one else cared. After my dreaming, I walk with this fear. What am I living when I'm done here?" So if you're asking me, I want you to know, when my time comes, forget the wrong that I've done. Help me leave behind some reasons to be missed. So August yun. August yun Hmm. nung nag-post siya ata ng song na to. And then sunod-sunod nga yung parang panaginip niya na mamamatay siya. Tapos nung last week of October, ito yun nung may nagtatai siya, tapos parang ang daming masakit sa kanya. Last week of October, kinausap niya yung anak ko, si Gio, yung panganay. Sabi niya dun sa panganay na anak ko, "Gio, halika dito." So niyakap niya, kinausap niya, tapos tinawag niya din yung bunso namin, tapos pinaupo niya ako sa kama. Tapos habang kinakausap niya yung panganay kong anak, sabi niya, "Gio," sabi niya gano'n, "I want you to be strong. So I want you to protect mommy and Erica." Sabi niya gano'n, "Pag wala na si daddy, ikaw yung magtatanggol sa kanila." So ako, that time sabi ko, "Daddy, sabi kong gano'n, "In Jesus name."
Kasi sinabi ko sa kanya talaga, sabi ko, there's power. Tama yan. Sabi ko, bakit parang sinasabi mo sa aming mawawala ka? Tapos sumagot siya. Ang sagot niya sa akin is, palagay mo ba, mami, aabot pa ako ng 50 years? So ang tagot, ang tanggap ko sa sinabi niya ay, ang understanding ko is parang, hindi na daw siya mabubuhay ng 50 years. Yun ang tanggap ko. Kaya sabi ko, ang sagot ko sa kanya noon ay, di plus 30 years, plus 20 years, ganon. Ganon pa yung utak ko. Sabi kong ganon. Yung pagtanggap ko sa sinabi niya. Pero ang na-realize ko lang nung wala na siya, nang ibig niya sabihin pala nun is, baka hindi na siya umabot ng 50 years old. Kasi 45 siya namatay. 45. Oo, so yun yung scenario na parang malinaw na malinaw sa akin kasi parang nagpaalam siya sa amin that time. Oo, And then meron naghabilin din na, no? meron din akong experience naman, ito wala siyang sakit noon eh. Parang wala siyang sakit noon tapos may conversation kami ng aking mother-in-law, ng aking mother-in-law. Kasi I'm very blessed to have a mother-in-law na talagang mabait, caring, tapos yung mga kapatid niya, talagang generous and loving din, even si Papa Ben. So salamat sa kanila, no. So meron kaming conversation ni Mama that time na parang sabi niya, Amor, mag-testimony tayo sa church or mag-devotion tayo sa church, parang as mother and daughter-in-law relationship na maging example sa kanila, ganyan. I-devotion daw namin yung story ni Naomi. So, na sinabi ng biyanan ko yun, parang kumabog yung dibdib ko. Kumabog yung dibdib ko kasi sabi ko, si Ruth ay balo, widow. So, parang, pero hindi ko naman pinansin. So, ang sagot ko lang kay mama na, sige ma, sabi ko, okay naman po yan. Sige po, gawin po natin. Yun. So, na-realize ko lang siya nung nawala na si Von. So, yun po. Yun yung mga instances na nung malapit na siya. Oo, no. Parang somehow meron siyang way of communicating to you na, uy, eto na, papunta na, parang ganun. Now, ito, since you mentioned this, parang, kasi kanina napag-usapan natin yung part na sana pala nagstay ako, sana pala nung 5th day nandun ako. If let's say merong way for you to communicate to Von, I'm sure you probably have thought of this, pero is there anything that you may want to tell him if let's say there's a way to really talk to him right now? Iyak na naman ako. Siguro yung sasabihin ko lang sa kanya na wish ko, di ba, may telepono sa langit. Na pwede kayong mag-usap. So, kung meron man akong gustong sabihin sa kanya, salamat. Thank you for being a good husband and father to my children. Please pray for us. Alam ko kasi, isa siya sa intercessor namin sa langit. Pray for me to endure itong journey na ito as a single parent to our children. Kasi mahirap. Parang hindi mo sigurado ano yung mga darating na sitwasyon, panahon. At sasabihin ko rin sa kanya ito paulit-ulit, although sinasabi ko sa kanya to nung buhay pa siya, pero gusto ko sabihin pa rin sa kanya paulit-ulit na wala akong pagsisisi, na pinili ko siya at minahal ko siya. So lahat ng masaya, malungkot, yung hirap at ginhawa na dinaanan namin, baon ko to sa pagharap ko sa buhay na ito at mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Yun lang po. Oo, no. Okay. Nakahihinga lang ako. Oo. Ang bigat sa dibdib ko. Bigat ang dibdib ko. Oo, no. And thanks some more for sharing this. Not very easy, no. Now, if I may ask further, no, knowing si
knowing Von the way you do, dun sa message na sinabi mo sa kanya, how do you think he would reply to you? Ano kaya yung sagot niya sa'yo? Mm. If let's say, meron siyang masasabi sa'yo ngayon, how do you think he would reply to you? Or ano kaya yung message niya sa'yo? Be strong, smile, and mahal na mahal niya ako. So, siguro yun yung sasabihin niya sa akin, na kaya mo yan, maging matatag ka, at mahal kita. Yun. Ang hirap pala. Si Sarah. Akala ko kanina sabi ko, "Hindi ako iiyak, kaya ko 'to." Naalala ko yung sa tatay ko anyway. Pero nakakatuwa na na despite ng lahat ng mga challenges na nangyayari ngayon sa buhay mo, kinakaya mo 'no, lalo na para sa mga bata. So, nakaka-admire yung courage mo. Dahil sabi nga kanina ni Sherwin, iba-iba tayo ng pag-cope sa loss. So, hindi ako ganyang katapang noon nung nawala yung tatay ko. Mm. Mm. Ako yung panganay. Hindi ako Mm. hindi ako ganyan. Hindi ako kasing tapang mo, ganyan. Pero nakakatuwa na na lumalaban ka. Tama yung sinabi mo para sa mga anak at nagpapasalamat ka na buhay ka pa nga. Sabi mo na para ituloy yung buhay, para lumaban. So, before we end this session, meron ka bang gustong i-share na advice o sa tingin mong moral lesson na napulot ng mga viewers natin sa story na pinag-usapan natin? Okay, siguro sa viewers, whether nagmamahal, may minamahal, nawala ng minamahal, so ano man yung, o nag-aantay ng mamahalin, so unang-una, you need to fix yourself. So, kasi sa pagharap mo sa buhay, marami talagang crying moments eh. Hindi naman talaga palaging happy, hindi naman talaga palaging smooth. Hindi ka pwedeng magmukmok, hindi ka pwedeng iiyak na lang sa isang tabi. Especially, halimbawa, for the widows na mga may anak. So, kailangan mong kumain, maligo ka, lumabas ka ng bahay. Kung gusto mo magpagupit ng buhok, magpagupit ka. Kung gusto mo magpariban ka, magpakulay ka ng buhok. So, ibig lang sabihin, mabuhay ka. Kasi buhay ka. And then, gawin mo yon, hindi for the widows, especially for the widows, the widowers, hindi mo yung gagawin yon, yung i-fix yung sarili mo dahil naghahanap ka ng asawa. So, gagawin mo yon para sa anak mo. Kasi pag pinabayaan mo yung sarili mo, maapektuhan pati health mo. So, pwede kang mawala rin. Pwede kang kunin na rin ni Lord, di ba? Pwede ka rin mamatay. So, paano naman yung mga naiwan mo? So, you need to fix yourself. Pangalawa is you pray. Kasi it's really hard na humarap sa mga challenges ng buhay. It's really hard na humarap sa ganitong challenge na kung saan yung dati sanay ka na may kasama ka, sanay ka na may katuwang ka, sanay ka na laging nandyan para sa'yo, all of a sudden mag-isa ka. Yung ganon. So, kailangan mong manalangin sa Panginoon kasi mahirap yung pagdadaanan. Pero may Diyos na nakikinig sa'yo, may Diyos na handang umalalay sa'yo sa lahat ng panahon. And then, last is, you read the Word of God. So, walang magpapalakas sa'yo kundi yung salita ng Panginoon. Yung pangako lang niya, kasi ang fear ko talaga, paano yung mga anak ko? Wala silang image na ng father. Pero yung pangako niya sa akin, sa Psalm 68 verse 5, that He will be a father to the fatherless, a defender of widows is God in His holy dwelling. So yun yung pinangahawakan ko. Tsaka yung aking life verse na for so long, ito na, mula nung ako'y nagkaisip at tumanggap sa Diyos, ito na yung aking life verse in Joshua 1:9, that have I not commanded thee, be strong and of good courage, be not afraid nor dismayed, for the Lord is with you wherever you go. So yun, read the word of God. Pang-apat, don't be afraid to ask help.
So may mga Mm. taong nakapaligid sa'yo, mahal ka ng mga yan. Andiyan ang relatives mo, ang mga friends mo. So don't be afraid to ask help. Kasi minsan sinasarili natin eh. Pero may mga tao naman sa paligid natin na willing tumulong at pakinggan ka. So, Mm. yun, ask help. And then, panglima ay smile. Don't forget to smile because and let's make this world a better place because of your smile. So ano man yung dinadaanan mo, ngumiti ka. Para naman pag may nakakita sa'yo, kahit na bad trip sila, ay mapapangiti mo na rin. 'Di ba? Tsaka masayang ngumiti, masayang tumawa. Although may mga dinadaanan, pero wag mo kalimutang ngumiti pa rin. And be grateful siguro sa lahat ng oras, maliit o malaking bagay, pagpasalamat mo sa Panginoon kasi yun ang magpapangiti sa'yo. So yun lang po. Mm. Thank you sa mga shinare mo. Idagdag ko lang 'no, dahil alam natin na life is too short at walang nakakaalam kung kailan yung oras natin. Alam natin na lahat tayo dun papunta. May kanya-kanya lang tayong timeline, may kanya-kanya tayong oras kung kailan tayo tatawagin ni Lord. So ang advice ko at yun din ang ina-apply ko sa sarili ko. Kung meron kang gustong sabihin or gawin sa minamahal mo sa buhay na makapagpapasaya sa kanila, wag mo nang ipagpabukas. Gawin mo na kasi walang kasigurahan na may bukas pa. I share ko nung college ako. Kung kilala nyo si Rico yan, Mm. artista yon, di ba? So same school kami nung college. Tas Mm. biglaan yung pagkawala niya. Doon talaga ako parang, ay, wala na siya. Nakita ko lang siya sa campus nung isang araw, ganyan, nakikipagkwentuhan sa mga classmates niya. So, very interesting na yung pangyayari na yun na isang artista pa yung parang nagpa-realize sa akin na gano'n lang pala kaikli ang buhay. So, mula noon, hindi na ako nahiyang magsabi ng I love you sa parents ko. Kasi 'di ba minsan ang hirap, di ko alam kung bakit minsan parang nakakornihan ba tayo or di ko alam kung paano ma-describe pero parang ang hirap sabihin na I love you mommy, 'di ba? I love you Yeah. daddy Oo. or sa mga kapatid ganyan. So nung nangyari yun ang parang nagpaalis ng hiya ko na to express at sabihin sa kanila na mahal ko sila. Yan. Mm. So, ang advice ko din sa ating lahat na yun nga, huwag ka nang mahiya magsabi ng I love you sa mahal mo sa buhay. Kung meron kayong mga plano, gawin nyo na. Mm. Mm. Lalo na kung magagawa naman ng paraan in terms of budget, sa schedule, ganyan. Wag na nating ipagpaliban. Mm. Dahil yun nga, hindi natin alam kung meron pang bukas. Yan. Tsaka yung mga galit-galit, wag na, magbati na kayo. wala nang mga away-away, mga tampuhan. Lalo na pag yung mahalaga talaga sa buhay mo. Wala na yung mga pride na ganyan. Ayun. Meron ka bang share? Partner? Sherwin? Ako ba? Okay, oo. Siguro sa akin, kasi I just want to appreciate the two of you. Kasi pareho kayo na who has experienced, losing someone na very dear to you. Sa'yo, Sarah, yung tatay, tas kay Amor, yung kanyang asawa. Like what I said, I've never experienced that. Pero, di ba, we all know na we will come to a point that we would really lose someone that's very dear to us. And I think one thing that I've learned, and maybe I got reminded today, ay una, to really give yourself some space to really mourn and grieve. Kasi kailangan natin yun eh. Hindi lang kasi like what I said kanina, hindi lang tayo nawalan ng gamit, nawalan tayo ng parte ng buhay natin. Parang someone told me before nung years back na kapag nawalan ka ng
asawa or magulang, literally parang nawalan ka ng part of you. Part of you is gone. So talagang ano siya, para siyang it's a shocking thing for our system. And part of our healing is to really mourn and grieve. Ano, yung kailangan mong umiyak, sige iyak ka lang. Kailangan mong mag-mourn, sige lang mourn ka lang. Kasi I was told na when it comes to losing someone that you love, there's no such a thing as completely moving on. Yung talagang malulungkot ka pa rin. Ano yung 20 years na maalala mo, malulungkot ka pa rin kasi mahal mo yung tao eh. Like kay Mm. Sarah, I don't know ilang taon na ba since you lost your dad, pero 2009, kapag oo. naalala mo siya, o 'di ba, malungkot pa rin kasi nga a big part of you was gone. But at the Mm. same time, like sabi ni Amor kanina, pero kailangan kong mabuhay, tuloy pa rin kasi nga, um, may anak ako, 'pag hindi ako puwedeng dito lang habang buhay, hindi ako puwedeng magmukmok habang buhay. So, you there's a space for grief, but there's a space to live. And I think ito yung very important sa atin when it comes to dealing with loss na you give yourself some time to mourn, but at the same time, give yourself some time to live, a space to live kasi nga, um, although a part of you is gone, a part of you is still there. And, Mm. ang laking bagay na I think si Amor is trying to be very strong, hindi lang para sa sarili niya kundi para din sa kanyang mga anak. At saka napaka-blessed din ni Amor kasi she's blessed with the support system around her. Yung kanyang in-laws, yung, kanyang, simbahan, yung kanyang sariling Mm. mga mahal sa buhay. Kasi in times of, loss like this, it's very important na meron kang nasa paligid mo who would not just support you emotionally, but who would support you sa in your physical needs, sa suporta sa mga anak, sa lahat ng bagay. And, I think that's one thing you are very, very blessed to have, na in the midst of loss, merong support system around you. So I think that's, one takeaway that, I have for today. Mm. Yeah. Thank you very much, Amor, saying yes to this interview. I learned a lot. I learned a lot by just hearing your story. Salamat din po sa inyo at salamat din sa Lord na it's all by His grace. Kaya akin pong na-share ang aking story sa inyong lahat. Okay, ah, meron tayong nakapag-prepare ka ng ng question? Oh, naka-mute siya. Ako po Hello, ba? Amor? Yes? Na Yes. nakapag-prepare ka ng question para sa ating Okay. May isa sumasagot akong ka pa ha? question. Oh. Sige. Isa lang. Okay. So, nabanggit ko po kanina yung date na kung saan ay namatay ang aking asawa. So, ano pong date ng kamatayan ng aking asawa na si Von Fernandez? Minention ko po yon pati taon. Buwan, araw at taon. Oo nga, Okay. may naka-ano kaya, anong tawag dito, nakatanda. Parang isang beses mo lang yata nabanggit 'yan ano? Oo, isang beses lang. Tingnan nga natin kung meron or meron bang nakapakinig ng date? Wala? Mahirap ba yung tanong? Wala. Oh, kasi may ano pala tayo 'no, may delay tayo sa Facebook. Ilang ano ba, parang ilang seconds yata yung delay sa Facebook. Wala ba? Walang nakatanda.
Si Mahirap Amor ba na yung lang din. Si Amor oo, na si din Amor na nga sasagot. lang sumagot. Ayaw nila ng ano, ang ganda kaya nung mug namin. Tas meron pang GCash na 100. Parang ano yata yung mga kamag-anak ko, natutulog na yata sila. Wala. Okay. Kung ayaw po ninyo nung mug at GCash, okay lang po. Ano ngang sagot natin? Ay, teka lang. Anong sabi nito? Si Lay. Teka lang. I-show natin yan. Need na namin Memo Plus. Month and year, sabi ni Dan. Nick. Hello po. Okay lang yun, oh. Okay lang yun. Okay lang month and year. Oh, ang bilis. Sino to? Si Ellen Cordero de la Cruz. Ay, kompleto. Oh, hello po. Hi, Ellen. Hello, Ah, Ate Ellen. Kaibigan mo ba si Dan? Ka-churchmate ko po. Ka-church? Si Ma'am Ellen, tsaka si Ma'am Dan Nick. Mga kasama ko sa church. Hello po. Good evening po, good evening. Ayun. O sige, dahil na-appreciate ko si Dan Mick ay unang nag-respond at sinabi niya na month at year lang na naalala niya. Dalawang winners natin. Wow. Silang dalawa. So, Ellen and Dan Mick. Paki-message na lang po yung aming Facebook page ng inyong address kung saan namin i-ship yung aming coffee mug tsaka yung inyong GCash number. Yes! Yay! May pa GCash! Sarah. Oo, medyo antay lang tayo ng konti kasi sobrang hindi manumag namin, kailangan pa namin mag-reorder uli. Naubos, oo, promise. Promise, naubos agad yung first batch na in-order namin. Tsaka ikaw din, partner, meron ka bang gustong padalan sa Pinas? Kasi wala pa akong budget ipadala sa New Zealand yung mug mo eh. Ganun ba? O sige, I'll let you know. Tapos may pa-coffee mug din pala ako. Siyempre naman, ikaw ay special guest co-host. At Sige, sobrang sige, na-appreciate ko na na pumayag ka kahit na sobrang last minute yung changes sa aming schedule. Oo, salamat. Or uuwi ka ba ng Pinas? May ka ba na uwi ng Pinas? Parang, not this year. Baka next year siguro. Ayun, so Amor, maraming salamat ulit sa pagpapa-unlock. At Thank you, Amor. Thank you very much. Alam namin na very fresh pa yung nangyari at willing ka naman na i-share para nga kapulutan din ng aral ng ating mga viewers. So, ang wish ko, pinagpe-pray ko na magtuloy-tuloy ang inyong strength, yung lakas ng loob mo na para lumaban at maging mas matatag as a single parent. Para nga sa dalawang mong anak, lalo na bata, masyado pa silang bata, no? Kailangan talaga nila ng guidance. Katulad nga nung sinabi ni Pastor Sherwin kanina, na yung kamustahin mo din na, kamusta na ba tayo anak? Ganyan na, 'di ba? Para makita mo rin kung paano silang ano yung pinagdadaanan nila sa nangyari. So, super mom ka, alam mo ba? Ang dami-dami ng ganap sa buhay mo. Oo, si Lord talaga. Daming ganap sa buhay mo, pero ang ganda mong mag-smile. At yun nga, mukhang blooming ka nga talaga. Totoo yata yung sinabi mo kanina na may nag-comment sa'yo. So anong next mo na plano?
Parang may nabanggit ka sa GC, anong next mong planong gawin? Yung next na plano, pagka may result na, mahirap i-announce tapos wala palang result. Pang-motivate, syempre, to look better and to stay healthy, di ba? Yes. So, yun yung plano. Syempre, maliliit pa yung mga anak ko. So, I need to be healthy and strong din physically kasi mahirap talaga kapag nagkasakit eh. Oo. Little by little, lumakad ng paunti-unti sa tulong na rin ng Panginoon at maging yung hinaharap talagang harapin mo siya ng may pagtitiwala sa Diyos na kasama mo siya. At doon ka lang nakatingin sa Kanya, sa Panginoon lang, para hindi maging mahirap ang journey na ito. So, yun. Ay, may last request ako sa'yo. Di ba sabi mo, you love singing? At Ay, sumakat oo ka nga, sa no? church. Sample. Ay, nako. Ano ba kayo? May anong team song nyo pala? Hindi mo na chika kanina. Anong team song nyo ni Von? Ang song namin nung wedding is yung How Did You Know? Pero ang kanta niya sa akin is Closer You and I ni Gino Padilla. Yun yung kanta niya sa akin. 90s na 90s talaga. Pero sobrang sikat nung ano na yun, di ba? Ng kanta na yun. Tsaka kahit kailan, yun. Ay, okay. Kahit kailan ng South Border? Talaga palang Friendster talaga pala kayo nga nagkita niya kasi yung mga song na yun, panahon ng Friendster yun. Oo nga, biglang nawala yung Friendster, no? Natalo ng Facebook. Sige nga, sample nga. Ano bang gusto mong song para kay Von? Sige na. Sige na. Ay, ang ganda kaya ng boses niya. Sabi nga niya, in-stock ko yung kanyang Hindi ko nakinig. Sige nga daw. Kumanta siya sa church. Yung pinost yata ni Von yun, di ba? Si Von nag-post nung video na kumakanta ka. Oo. Parang special number lang yun sa church. Oo nga. Ano ang title nun? Closer You and I sa church? Hindi, Christian song. King of Kings ata, yung title nun. Oo. King of Kings. Tama ba? Sige daw, one line. Kung mayroon kang kanta na gusto ikanta para kay Von, kung nadidinig niya tayo from heaven. Seryoso ba to? Wala to sa... Impromptu. Few lines. Impromptu. Few lines. Kayang-kaya mo yan, ikaw pa. Sige. Pambihira. Seryoso Pambihira. to Napasubo ako nito Gcash and then coffee mug din. Oo nga. Ang ganda kaya ng boses mo. Hindi masyado. Humble pa. Nahiya ako bigla. Isipin mo na tayong tatlo lang, walang nakikinig na iba. Tatlo lang walang nakikinig. Oo, wala. Tayong tatlo lang nagbi-video call. Itong song na to, actually, favorite ko to. Nakantahin sa kanya. Yun. Pero nung lumao na, nung mga ika 10th year o ika 9th year namin, anniversary. So, yung song na Can't Help Falling in Love, napasubo talaga ako dito, Sarah. Kaya mo yan. Kinabahan ako bigla. Ito yung kinabahan ako. Paano ba to? Tatlo lang tayong nag-uusap. Okay, hindi tayo naka-live no? Sige. Hindi, wala. Simple lang ang boses ko. Ito. Wise men say only fools rushed in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Yun na yun. Ay, magaling nga. Magaling. Kita mo, sobrang humble. Simple lang daw yung boses. No?
Alam mo, Charot, Amor, hindi hindi. mo natatanong, si Sarah, kumakanta rin yan. Oo. Wag ako, hindi ako Oo. ang guest. Wag ako, Alam mo partner. nung nag-ho-host kami sa Vietnam, kumanta yan din. Uy, hindi ba tayo ilan ba tayo nun? 3 ba tayo Oo. nun? Oo, kaya si Sarah wag mong ano yan, wag ganyan-ganyan yan pero kumakanta rin yan, Amor. Kanta lang Yes. na kanta lang na libang, libangan, ganun. Wag mo na Mapangbigyan ka akong ng mga isalang. kanta. Wag mo akong isalang, hindi ako yung guest. Pero magaling si Amor, magaling kang Oo. kumanta, Amor. Oh, thank you very much. Isa pa, hindi, joke lang. Okay na yun. Oh, Sarah, ikaw nga We Are the World. Ayoko, ikaw kaya magaling kumanta dyan. Oo. Okay, thank you very much. Thank you very much po sa unang-una sa ating guest na si Amor. At nakaka-inspire at kahit na medyo bumigat yung dibdib ko kanina at gusto ko na talagang humagulgol. Pero nakaka-inspire yung courage mo at yung tiwala mo kay Lord. At marami pong salamat sa ating mga viewers sa panonood po ng ating episode 6. Imagine episode 6 na 'to. O, 'di ba? Yes. Oo. Oo nga, abangan niyo po ang aming magiging topic for next week sa aming episode 7. Tungkol ba rin po sa kasi teka lang, anong date na ba? Love month. Love month pa rin next week, 'di ba? 18, 25, oo tama. So tungkol pa rin po sa love. Ayun, marami pong salamat uli sa inyong suporta at magandang gabi good night po sa mga nasa New Zealand, nasa Philippines, at sa iba't ibang panig ng mundo. Naks, parang daming nanonood no? Oo naman, 13,000 na ngayon ang ating viewers. Oo nga, 13,000 o 13 million. Parang mga ka-church yata lahat ni Amor yan, yung mga kamag-anak ko yata, pamilya ko yata natutulog, Thank you pati po sa nanay ko yata. First Baptist Church ng May Kawayan. Oo nga, shout out po sa inyo. Ayun, sige, magkita-kita uli po tayo next Sunday sa ating episode 7. Thank you so much, Shireen, Pastor Shireen, sa inyong pagpapaunlak. Thank you, Amor. And Good night, everyone. Good night po. Thank you po. Good night. Bye. Bye.